Good evening, sir. I am Stanley Carl Agcol, and for tonight, I will discuss and illustrate on how to locate core and delta and 8 general types of fingerprint pattern. So first, I will discuss and illustrate on how to locate core and delta. Core is usually located at the center or heart of a pattern. Makita nimo ang core dinhi sa sulod sa sufficient recurve dire. Dini. Isa ang number 1. Number 2 is when the innermost of sufficient recurves contains a ending range sufficient recurve. Tapos sa tunga sa sufficient recurve na ay kanang ending range, makita nimo ang core dinhi sa ibabaw sa ending range dire. Muna siya dire, makita nimo muna dire nimo ma-locate ang core. Another one is sulod sa kanang sufficient recurve walay ending range, and ang core ma-locate sa shoulder of the loop. Kini shoulder. Dire ang core kung ang delta dinhi. Ang core ma-locate is amang farther from the delta man. So kinahanglan layo ang core sa delta. Muna dire ang naa dire ang core, nara dire ang delta. So kung dire pod ang delta, ang core dire pod siya ma-locate ay atbang. So inana siya pag locate. Number 3, when the innermost of sufficient recurves contains an even number of rods rising as high as the shoulder. So inani dire ang sufficient recurve. An even number is kanang 1, 3, 5 or 7. So kung na kay tulo ka rod dire, rods ang core ma-locate sa tunga dire sa tunga daning tulo. And the last one is the number 4, when the innermost of sufficient recurves contains even number of rods. So even number 2, 4, 6, 8 inana. So kung na kay 4 ka rods dire nimo ma-locate ang core sa number 1 kung ang delta naa dire sayang at bang kay farther from the delta man. Nakadepende sa delta kung asa nakabutang ang delta, dapat layo ang core sa delta. So dire, so kung dire ang dire pod ang delta, ang core kini sa pinaka dire sa number 4. Kung dire ka magsugod 1, 2, 3, 4 dinhi naa dire ang core. So kung napod dire ang delta, ang core napod dire sa kay ka number 4. Kung dire ka magsugod 1, 2, 3, 4 dire. So that's the rules on how you locate the core. So let's go to rules on how you locate deltas. So delta is usually located in center of diverging of the type line. So bifurcation. So open towards the core. So inani. So may siyang type lines. So ang delta malocate tunga sa diverging of a type lines. Dire mo ni ang diverging of a type lines kani dire siya ma-locate. And it is open towards the core. So naraang kung naang core dire dito siya nagatubang. Muni dire ang delta, muni siya ang delta. So ang number 2 is if there is a choice between bifurcation or another types of delta, select bifurcation close to the point of divergence. So inani ay another type of deltas dire napod dire another delta. Dire pod sa pikas dire ana ni choose kanang close to the divergence
point of divergence man so kid diri muna diri dapit to. Diri dapit close to the divergent point. Muna diri makita ang delta close to the divergent point. So ang third one is if there are series of bifurcation opening towards the core, so the bifurcation nearest to the core is mao to ang delta. So like inani, navigation dire. So ang pinakaduol mo imong i-select ang pinakaduol dire sa core. So ang bifurcation, so naraman ng core, siya man ang pinakaduol muna siya ang mahimong delta. Kung wala dire, naa siya sulod dire. Kundi naa siya dire duol siya, mas duol gid siya sa core. Or number 5, wala sad siya, kung wala sad siya makita sa kanang tunga between sa kanang divergence, nasa sa sulod, hindi na dire. So kung wala kay makita gid nga bifurcation, so that will be considered as delta, mo siya ang exemption. That's the rules on how to locate deltas. So and let's go to 8 general types of fingerprint pattern. So first is a plain arc symbolized by letter A. So this type of pattern, which is the ridge enter on the one side pattern and flow toward on the other side. Wala siya sufficient recurve or recurving ridge. Wala siya recurving ridge, no angular formation, and also no upthrust. Plain arc is inani. Kuan lang siya kanang type lines. Tapos sulod sa type lines inana no. Dire na muni siya ang plain arc. Second one is tented arches symbolized by letter T. So these types of fingerprint pattern, wala gyapon siya sufficient recurve, and dili siya kanang awat sa kanang plain arc na simple lang nga kanang na mura siya bawd lang ang kaning angle sa sulod sa kanang type line. So inani siya forma. So, number 2 kanang type lines, lagi na siya mga angle ba, ang anani na angle dire, ana angle form o kanang 90 degrees ana dire, ana muna siya ang tawag na tinted arches na form siya og angles which is 90 degrees ana okay. Number 3 is radial loop symbolized as letter R. So radial derive its names the radius bone of our forearm. This type of fingerprint pattern which runs direction to the radius bones or thumb go kani muna siya runs direction of bone. So kung sa wala ang pattern sa imong thumb is pasulod padulong dire ang pattern radial loop. And the number 3 is ang ulnar loop. Ulnar loop is type of fingerprint patterns in which a finger ridge flow toward the ulnar bone. Ulnar loop is derived from ulna bone. Muna siya ulna bone. Long sa imong finger. It symbolized as radial and ulnar loop. Muna diri ang radial or ang radius bones. Muna ang radial loop. Tapos dire muna siya ang muna siya ang ulna bone siya ang ulnar loop ngayon. Pagawas tapos kani pasulod ang yang fingerprint pattern kung sa left hand. Ang ikalima, fifth is ang plain world symbolized by letter W. These types of fingerprint pattern which there are two deltas
and in which at least one ridge turn complete circuit of the imaginary line drawn between the two deltas must touch across at least one and circuit whirl ridge within a pattern area. So forma number 5, tapos two deltas complete circuit. So inani sa kanang forma. Tapos forma gisag circle. Tapos yung imaginary line kinlanan kanang maigo ang kaning sana kanang ranges, kay maigo ang ranges sa imaginary line sa kaning duha ka delta at maigo manani maigo gid siya mo tawag sa plain whirl. Dapat gid siya kanang maigo gid ang kaning range sa kaning imaginary line sa kaning duha ka deltas. So inana ng complete circle siya. Complete circle ang plain whirl. Number 6 no is ang central pocket loop whirl characterized by letter C. This type of pattern sa na siya kanang whirl pero gamay lang siya pero gamay nga whirl sulod sa kanang loop ranges or inani. So na ang loop ranges dire sulod na dire ang kanang nasa sulod ang loop whirl. Gamay lang siya dili awat sa kanang plain whirl nga dako dire sa kanang dire sa central pocket loop whirl. Gamay lang siya pero nasa sulod sa loop ranges. And ito also nagyapon sa duha ka delta na siya ang central pocket loop whirl. And ang number 7 is double loop whirl. Is symbolized as D, as letter D. This type of pattern consisting of two separate distinct loop formation, and it has two cores and two deltas. So inani siya kanang duha siya ka kanang loop whirl, tapos inadere isa ana ba na ang isa ka loop whirl na dere nani sa forma inani duha ka loop whirl, tapos ang isa murag patabo na pero ang isa murag gamay ang isa. It has two deltas and it also two cores. So ang nadiri ang isa ka core, nadiri ang isa, tapos duha din ka delta. So di lang siya maklaro no. So muna siya ang double loop whirl. And the last one is accidental whirl. Nayapon siya duha ka delta. It's a combination of different types of pattern. Ano siya na kung naay kuan dere nay loop whirl, anay whirl din so napod siya kanang recurving ay sufficient recurve dire ana napod siya kanang so napod siya tinted arc may mga dagan. Okay nani muna siya nang sa combination of different types of patterns sa sulod sa dinhi sa kaning type lines. Pero talagsaon ra gid ni siya. Talagsaon ra ni siya nga paan kanang kaning accidental whirl. Talagsaon sa combination of different types of pattern. And that's all for my discussion and illustration, sir, and thank you for watching.